Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang pinagpupuri, nagpapasalamat sa pagtanggap mo ng aming pagpupuri, pagsamba, paglilingkod sa buong maghapong ito, mahal na Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad na yung mga salita. Bigyan mo kami ng mga pangunawa sa mga salita mo, mahal na Panginoon. At amin pong sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating dakilan Diyos. Pwede na tayong makabalik sa ating upuan, maminamahal, habang inihanda po natin ating pambungad na talata dito sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 25 hanggang 37. Mga minamahal, ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilan Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagpapabot po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Nina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsambat pagpupuri, minsan pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat po ng mga minamahal na mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, lahat po ng mga kapatiran po natin narito ngayon sa mga manggagawa, sa mga awit, manunugtog, at sa ating mga beloved preachers. Magandang hapon sa inyo, maminamahal, at minsan pa, buksan po natin ang ating mga talata, Lucas, Kapitulo 10, talatang 25 hanggang 37. Dito po sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 25 hanggang 37. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana na walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Natapot siya, naibig magpakainganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem. At siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan ang isang Levita naman ang dumating. Siya sa dakong yaon at makita siya at dumaan sa kabilang tabi. Datapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang si makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ng kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya sinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya inalagaan. At nang kinabukasan ay tumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mo higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Amen. 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 Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po natin, go and do the same. Go and do the same. Mga minamahal, tignan niyo po sa mga nabasa nating mga talata. Ang sabi po rito, mga minamahal, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? A certain lawyer, maminamahal.
Wala nang pinakamatalino, maminamahal, pinaka-practical na tao, kundi yung mga tao, maminamahal, na nagnanais ng kaligtasan, nagnanais ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Tignan nyo, itong lalaking ito, maminamahal, napakatalino niya. A certain lawyer, abogado. Pero handa niyang i-give up ang kanyang pagiging abogado. Handa niyang isuko ang kanyang pagiging abogado alang-alang sa buhay na walang hanggan. Kasi alam niya, maminamahal, ng lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, pansamantal lang. Hindi mo madadala sa langit ang iyong karunungan, hindi mo madadala sa kabilang buhay ang iyong propesyon, ang iyong kayamanan. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Lahat ng bagay sa lupa, iiwan natin, maging ang ating diploma, ang ating propesyon, ang ating kayamanan, ang ating kapangyarihan. Wala tayong madadala, maminamahal. Pero sinabi ng Biblia, ang matitira lang sa iyo ay ang ginagawa mo para sa Diyos. Only what done for Christ will last. Itong lalaking ito, maminamahal, a certain lawyer. Imagine, maminamahal, magkaroon lang siya ng buhay na walang hanggan. Handa niyang isakripisyo ang kanyang propesyon, ang kanyang pagiging abogado. Napakahirap maging abogado, mga minamahal, napakatagal. Pagkatapos mo ng 4 years course, kinakailangan mo pa, maminamahal, na yung tinatawag nilang coursework, another 3 to 5 years. Kaya ang pagiging abogado pwedeng magtagal ng 9 years, up to 15 years. Hanggat hindi ka pa nakakakuha ng board exam, hanggang hindi ka pa nakapasa sa board exam, hindi ka pa ganap na abogado, mga minamahal. Mahirap, napakaraming mga libro na babasahin. Maraming gastusin. Pero nakita nyo ang lalaking ito, mga minamahal, napaka-wise, napakatalino. Handa niyang i-give up, handa niyang isakripisyo ang kanyang propesyon bilang abogado, alang-alang sa buhay na walang hanggan. Kumbaga sa practical, maminamahal, na pag-iisip, siya pabalik na, tayo papunta pa lang. Siya pabalik na. Maraming mga Kristiyano ngayon hindi wise. Meron na silang buhay na walang hanggan. Sila po'y mga mananampalataya na. Sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito, mga minamahal, na sa inyong pananampalataya kay Kristo, kayo'y may buhay na walang hanggan. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ito, gusto palang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero alang-alang sa buhay na walang hanggan, handa niyang isakripisyo ang kanyang pagiging lawyer, ang kanyang pagiging abogado. Handa niyang isakripisyo kahit grabe ang tiniis niya, grabe ang hirap niya. Noong mga panahon na yun, maminamahal, pag ikaw isang abogado, isa kang mayaman sapagkat ang mga abogado noon kumikita ng limpak-limpak na salapi. Pero sa mga Kristiyano ngayon, baligtad. Dahil sa pag-aaral, dahil sa profession, dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, handa nilang i-give up ang eternal life alang-alang sa profesyon. Handa nilang isuko ang buhay na walang hanggan. Handa silang maghirap sa impyerno, pahirapan ng walang katapusan, tormented day and night without rest. Sa impyerno, alang-alang sa profesyon. Makamtan lang ang profesyon, maging abogado lang, maging teacher lang.
maging mayaman lang. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, sa Jeremias 9, talatang 23 hanggang 24, huwag ipagmapuri ng isang tao ang kanyang karunungan. Huwag ipagmapuri ng marunong ang kanilang mga karunungan. Huwag ipagmapuri ng mayaman ang kanilang mga kayamanan. Huwag ipagmapuri ng mga makapangyarihan ang kanilang kapangyarihan sapagkat pansamantala lang yan. Sabi, ikaw ay magmapuri kung ikaw ay nakakakilala sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kahatulan. Amen? Kaya isang malaking kamangmangan, maminamahal sa isang mga mananampalataya na dahil sa propesyon, dahil sa negosyo, dahil sa pagtatrabaho, dahil sa pag-aaral, i-give up mo ang buhay na walang nganggan. Isakripisyo mo ang kaligtasan mo. Biro mo ito mga minamahal. A certain lawyer na. Biyasa, sabi dalubasang mga abogado. Ibig sabihin, di kampanilya. Pero sabi niya, handa niyang i-give up ang kanyang pagiging abogado, makamta niya lang ang buhay na walang hanggan. Hindi pa siya mananampalataya, wala pa siyang buhay na walang hanggan. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, anong nasusulat? Sinagot niya, iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ng mahal na Panginoon, tama ka. Gawin mo yan, mabubuhay ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Once na naglingkod ka sa mahal na Panginoon, maminamahal, hindi pwedeng maging professing Christian ka. Hindi ka aakyat sa langit kapag ang pagiging Kristiyano mo ay professing Christian. Ibig sabihin ng professing Christian, yung nagpapanggap lang na Kristiyano, hindi totoo. Sapagkat ang totoong Kristiyano, ang totoong mananampalataya, may bunga ng Espiritu Santo. At ang bunga ng Espiritu Santo, love, joy, peace, long-suffering, kindness, meekness, the 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya ang totoong mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, may fruit of the Holy Spirit, umiibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig niya sa Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon sa 1 John 4:20, paano mo maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Kung ang iyong kapwa na nakikita ay hindi mo magawang ibigin. Sabi ng Romans chapter 13 verse 10, ang pag-ibig sa kapwa ay nakasunod na sa buong kautusan. Nasunod mo na ang buong kautusan. Para sa mga mananampalataya, hindi mahirap ibigin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa, at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili dahil meron kang fruit of the Holy Spirit. Kaya nga ang signs ng isang Kristiyanong puspos ng Holy Spirit, hindi yung basta nanginginig ka, hindi basta yung nag-speaking tongues ka, nakikita yan sa fruits, sa bunga. Nasa Galatia 5:22 up to 23. Sabi, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, kindness, faithfulness. Against such, there is no law. Wala ng batas. Nasunod mo na ang buong utos ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 15 hanggang 20, sabi, by fruit ye shall know them. Sa bunga nyo sila makikilala. Ang isang Kristiyanong puspos ng Espiritu Santo, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng Holy Spirit, punong-puno ng fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, faithfulness.
Against such, there is no law. Amen? Sa bunga, nakikilala ang isang Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo. Hindi yung makita mo, kunyari, nag-speaking tongues, malay mo kung kanya-kanya lang, kanyang gawa niya lang yung speaking tongues niya. Natural spirit. Walang alinlangan, walang dapat pagtalunan pag ang isang Kristiyano ay puspos ng pag-ibig, punong-puno ng pag-ibig, katapatan, pagpapainuhod, kagalakan. Pagpapainuhod, sabi ng Biblia, yan ang mga Kristiyanong puspos ng Espiritu Santo. Hindi pagkapuspos mo pa lang, nakikipag-away na. Hindi fruit of the Holy Spirit yun. Ang fruit of the Holy Spirit, makikilala nyo sa bunga. Sabi ng Mateo 7, By their fruit shall know them. Ye shall know them. Hindi nyo, sabi, makikilala nyo ang puno sa bunga. Pag nakita nyo yung bunga, nakita nyo yung, uy, may mangga doon na, may bunga ng mangga. Ibig sabihin, may bunga ng mangga. Ibig sabihin, yung puno ng mangga. Makikilala nyo sa bunga. Basahin natin, idagdag natin sandali, Mateo 7, talatang 15 hanggang 12, hanggang 20. Tapos sa Galatia 5, 22 up to 23. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 15 up to 20, sabi po, mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta. Sa 16 na, Brad, 16 na. Sa 16, sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nagkakaputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaring na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Sa 20, kaya't sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Dito po sa Galatia, chapter 5, verse 22 up to 23. 22 po hanggang 23. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa magayong bagay ay walang kautusan. Amen. 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 Ang sinabi ng mahal na Panginoon, gawin mo yon, mabubuhay ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil ang may pag-ibig, sabi ng Biblia, ang may pag-ibig ay nakatupad na ng kautusan. Pag punong-puno ka ng pag-ibig, nasunod mo ng buong utos ng Diyos, sabi ng Roma, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 10, mamabasahin po natin yan, ang may pag-ibig, nakasunod na ng buong kautusan. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon, anong nasusulat? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili sapagkat sabi, paano maiibig ang Diyos hindi nakikita? Gayong ang kapwa mo nakikita mo, hindi mo iniibig. Kapag sinabi mong iniibig mo ang Diyos, pero wala kang pag-ibig sa kapwa, paimbabaw yan, professing Christian ka. Hindi ka totoong Kristiyano. Ikaw yung sinabi ng Biblia, maminamahal, na yung pansirang damo, nahalo sa mga trigo na pansirang damo. Hindi siya pagpapala, kundi nakakasira. Kasi sinabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ang buong kautusan ay nauuwi sa isa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig. Pag-ibig mo sa iyong sarili. Kindly, basahin natin sandali. Roma 13, talatang 8 hanggang 10.
Dito po sa Roma, Kapitulo 13, talatang 8 hanggang 10. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga kaibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakakaganap na ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. 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 Ang sinabi ng mahal na Panginoon sa lawyer, maminamahal, mabuti ang pagkasagot mo. Na ibigin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Gawin mo yun. Mabuhay ka. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tinanong niya, sino ang aking kapwa? Sa gusto niyang maging ganap sa harapan ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan, sabi niya, sino ang aking kapwa? Mayroong isang lalaki na dinahas ng tulisan, pinagnakawan, binugbog, hanggang malapit ng mamatay. At dumating ang isang saserdote, ang pari, dumating ang isang pari. Ang saserdote sa Biblia, pari. Dumating yung pari, nakita niya yung lalaking pinagnakawan ng tulisan, inambus. Palibasa, batas sa pari, maminamal na kapag nakahipo ng patay, karumal-dumal sila ng 7 days. Kaya ang ginawa ng pare, kunyari, hindi niya nakita. Nakataas yung kanyang noo. Kunyari, hindi niya nakitang mayroong nakatimbuang doon sa harapan. Lumihis ng daan. Kasi ayaw niyang masuspended. Nung unang panahon, pag nakahipo ang pare ng patay, magiging karumal-dumal siya ng 7 days. Hindi siya makaganap sa dambana. Ayaw niyang masuspende. Kaya kunyari, hindi niya nakita yung patay. Lumihis siya yung lalaking dinas ng tulisan. Lumihis siya ng daan. Tapos yung Levita naman, itong Levita, walang iniiwan niya sa sakristan. Sila yung mga malapit ng maging pari, nag-aaral sa seminaryo para maging pari. Nung nakita niyang lumihis din si padre, hindi niya rin tinulungan yung lalaking halos iniwang patay na. Kunyari, hindi niya rin nakita si padre nga hindi nakita, ako pa. Hindi niya rin nakita. Kasi masususpindi din siya. Hindi siya pwedeng maging katuwang ng pari sa pagmimisa kapag nakahipo siya sa patay. 7 days siyang suspendido. Pero isang mabuting Samaritano, walang iniintindi, maminamahal, walang alam sa salita ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang utos, hindi niya alam kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Dumaan siya, nakita niya, maminamahal, yung lalaking dinahas ng tulisan at muntik nang mamatay. Ang umiral sa kanya ay ang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang awa. Ang ginawa niya, maminamahal, sabi ng Biblia, binuhusan niya ng gamot, ng alkohol. Nilinis niya ang sugat at sinakay niya sa kanyang kabayo at dinala niya sa pagamutan. At pagkatapos niyang maidala sa pagamutan, kinuha niya ng kwarto at nagbayad siya ng 2 denaryo. Ang 2 denaryo ay katumbas ng sweldo ng 2 araw. Yan ay nagkakalaga sa panahon natin ng 1,000 kung 500 ang minimum. Binayaran niya yung hospital at sabi niya, sa pagbabalik ko, babayaran ko pa kung magkano pa ang magugugol sa kanya. Kasi sinabi ng malapanon sa kanya, sino ang gumawa ng mabuti at kawang gawa sa mga nagdaan doon sa dinahas ng tulisan? Sabi ng abogado, yung tumulong, yung nagdala sa ospital, yung nagkawang gawa, ito ang mabuti na ginawa niya, maminamahal. Sabi ng malapanon sa kanya, go and do the same. Humayo ka at ganun din ang gawin mo. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos.
Amen. Mga minamahal, ang katulad ng taong ito na sinabi, dinaas ng tulisan, katulad ng mga taong wala kay Kristo. Katulad ng mga taong mga minamahal na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, sila po'y mga patay sa harapan ng Diyos. At ang tulisan sa Biblia, si Satanas, sabi siya'y naparito para pumatay, magnakaw at pumuksa. Ganun ang ginawa, mga minamahal ng tulisan, doon sa lalaking yun. Pinagnakawan, sinaktan, binugbog, hanggang iniwang halos patay na. Ganun ang mga tao ngayon, mga minamahal, sa paningin ng mahal na Panginoon. Sila'y dinahas ni Satanas, inalipin ang kasalanan, punong-puno ng problema, binigyan ng sakit, binigyan ng karamdaman, binigyan ng kung anong-anong mga problema para sila po, mga minamahal, ay halos wala ng pag-asa. Mamamatay na. Pero ang ating mga leader ng ating kinagisnang reliyon, wala silang pakialam. Hindi sila nagmamalasakit. Hindi nila iniintindi ang kanilang turo, ang kanilang interes, maminamahal, ay yung ibibigay nila sa simbahan, ibibigay ng tao sa simbahan. Pag araw ng patay, naglilibot sila sa sementeryo, asan dyan yung mga sinabi mo magpapabasbas ng patay. Ito po, Padre, special po ito. Diyan unahin natin special. Sokolarum, chocolorum, sekulating maitom. Asan yung ordinary? Huli na yan. Doon tayo sa special. Hindi nila iniisip kung ano ang pinaka-importanting pangangailangan ng tao. Ang kanilang iniisip, yung kanilang interes. Kumita ng limpak-limpak na salapi. Magpabinyag ka, may bayad. Magbasbas ka ng patay, may bayad. Magpakasal ka, may bayad. Mag-house blessing ka, may bayad. Wala nang mag-CR ka, pati sa CR may bayad. Wala nang libre. Pero sinabi ng Biblia, maminamahal, ngunit ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Ang kaloob na walang bayad ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Ang pagpasok sa langit, libre. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, libre yan, hindi yan binabayaran. Walang bayad po ang kaligtasan, mga minamahal. Pag natanggap mo si Kristo, wala nang pinakamayaman, pinakamapalad na tao, kundi ang mga Kristiyano, mga minamahal, para kang nakasumpong ng kaharian ng Diyos. Para nasumpungan mo, mga minamahal, ang malaking kayamanan, daig mo pa ang professional. Daig mo pa, maminamahal, ang marurunong. Sabi ng Biblia, si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at ng karunungan sa sanlibutan. Kaya isang malaking kamangmangan, mga minamahal, yun dahil sa pag-aaral, dahil sa propesyon, dahil sa trabaho, i-give up mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, dito sa Biblia, maminamahal, ang totoong Kristiyano, ang totoong kahulugan ng pag-ibig sa mga mananampalataya, charity. Charity. Ibig sabihin ng charity, merong buwa, merong kawang gawa. Hindi ka sabi ng unang 1:3:18, wag kayong magsiibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. May kawang gawa. Ang tunay na pag-ibig, mayroong karugtong na mabuting gawa, may kawang gawa. Charity. Katulad ng ginawa ng mabuting Samaritano, gumawa siya ng mabuti, nagkawang gawa siya. Tinulungan niya yung dinahas ng tulisan, ginamot niya at pinadala sa ospital at binayaran ang kanyang hospital bill. Ganon ang totoong Kristiyano. Bagamat siya hindi totoong Kristiyano, pero nagawa niya ang tunay, mga minamahal ng palatandaan ng isang tunay na Kristiyano. Kaya sinabi ng mahal na Panginoon, gawin niyo ang ginawa niya, kayo'y may buhay na walang hanggan. Go and do the same.
and you will inherit eternal life. Ang nakakaya kung Kristiyano ka, pero kabaligtaran, hindi mo kayang gawin yan. Kaya tayo magkukursada, mga minamahal. Dahil ang tao ngayon, ang mundo ngayon ay katulad ng lalaking yon, maminamahal, na galing sa Jericho. Sila'y pinagnakawan, dinahas ng tulisan. Biktima ng Diablo, ang mundo, biktima ni Satanas. Lahat ng mga tao sa buong mundo, alipin ng kasalanan. Kailangan natin iligtas sa kamay ng Diablo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Ginagawa natin, mga minamahal, yung ginawa ng mabuting Samaritano. Go and do the same. At hindi basta, mga minamahal, hindi basta pag-ibig lang sa kapwa, may kalakip na gawa. Sabi rito sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 18, dapat merong kawang gawa ang pagiging Kristiyano. Ang pag-ibig ay may kalakip na mabuting gawa. Basahin natin ang unang Juan. At dito sa, mamaya, idugtong natin ng Lucas 14, 12 hanggang 14. Dito po sa unang 1, chapter 3, verse 16 up to 18. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapat ang sinumang mayroong mga pag-ari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at to'y ipagkait ang kanyang awa. Paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Dito sa Lucas chapter 14, verse 12 up to 14, at sinabi rin naman niya, nag-anyaya sa kanya, pag naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Datapat kung maghanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka, sapagkat wala silang sukat iganti sa iyo, sapagkat gagantihan sa iyo sa pagkabuhay ng muli ng mga ganap. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ito ang pag-ibig na kung paanong ibinigay ng mahal na Panginoong Hesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin, ay dapat tayo mga mananampalataya, handa rin nating ibigay ang ating buhay sa ating kapwa. Yan ang totoong pag-ibig. Handa mong ibigay, handa ka magsakripisyo alang-alang sa iyong kapwa. Mag-aayuno ka, magsasakripisyo ka, magbibigay ka ng mga polyeto kahit nainitan ka na ng araw. Napapagod ka na, nauuwaw ka na, walang bayad, hindi ka binabayaran, yan ay pag-ibig. Amen? Handa mong ibigay ay yung sarili alang-alang sa mga taong di pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya dapat tayo mga mananampalataya, mga minamahal, kung gusto nyo mong makatiyakan ng buhay na walang hanggan, hindi lang mga choir members, pati kayong mga mananampalataya, mga ordinary Christian, mag-imbita tayo. Anyayahan natin sila. Ito ang paraan upang makarinig sila ng Ebanghelyo, magkaroon sila ng kaligtasan, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa rito, mga minamahal, sa verse 17, sino mang mayroong pag-aari sa sanlibutan, nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan at ipagkakait mo ang iyong awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Yung ating pinakikita, maminamahal, hindi lamang pag-ibig na walang gawa. Meron tayong ibibigay sa mga kababayan natin. Magbibigay tayo ng kanilang pangangailangan. Hindi mahalaga kung ano ang magiging motibo ng kanilang paglapit nila sa Diyos. Kung
kung yun lang ibibigay natin ang after nila. Ang importante, nagampanan natin ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya. Amen? Sabi, kung nakita mo ang kapatid mo may mga pangangailangan, hindi mo maibigay. Ang daming mga nagugutom, ang daming walang makain, walang trabaho. Sa mga nagdaang epidemya, wala silang makunan ng pagkakakitaan, isang kahig, isang tuka. Tayo na pinagpapala na Panginoon, tayo na nakakaluwag sa buhay, mag-ambag-ambag tayo para may maibigay para sa kanila. Sabi, huwag kayong magsiibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Nakakaluwag tayo, isakripisyo natin, tayo ligtas na. Sila, baka yun ang maging paraan para makalapit sila sa Diyos. Sabi, kung ikaw ay maghahanda ng piging, anniversary natin, dapat ang ating anniversary ay sama-samang salo-salo tayo na nagpupuri, kumakain sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, kapag ikaw ay gagawa ng isang salo-salo, merong okasyon, sabi, imbitahan mo, hindi yung mga mahal mo sa buhay. Hindi yung mga kaibigan, imbitahan mo mga dukha. Imbitahan mo mga may sakit. Imbitahan mo mga taong nangangailangan, sapagkat pag ginawa mo yan, hindi ka nila magagantihan, pero gagantihan ka ng ating Ama sa Langit sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, ito na yung pagkakataon na yan. May mga krusada tayo. Magbibigay tayo ng mga reliefs good. Magbibigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Ito ang paraan para mailapit natin sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kasi sinabi, go and do the same. Gusto mong makatiyak, maminamahal. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Wala na tayo sa last day. Wala na tayo sa last minute. Tayo ay nasa tinatawag na urge of urgency. Ibig sabihin, nagmamadali. We are running of time. Nagmamadali. Punuan mo ang mga pagkukulang mo sa mahal na Panginoon. Ito na ang pagkakataon. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 15 up to 16, mga minamahal, kapag ibinabahagi mo ang salita ng kabuhayan, ikaw ay nagiging walang dungis, walang kapintasan, walang kasalanan sa gitna ng mga lahing liko, nagiging banal at kaaya-aya ka sa paningin ng mahal na Panginoon. Yun pala ang paraan para maging banal ka, walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Kahit may mga kapintasan ka, meron kang kapulaan, meron kang kahinaan, hindi titignan ng Diyos ang kahinaan mo, ang titignan ng mahal na Panginoon, ikay walang dungis, walang kapintasan, sapagkat nagsasalita ka ng salita ng kabuhayan, nagpapayag ka ng salita ng kabuhayan. Basahin natin Philippians 2, verse 15 up to 16. Filipos Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang maipagkapuri ako sa karawan ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagiging asin ka ng sanlibutan. Nagiging ilaw ka ng sanlibutan. Sabi nito, upang kayo'y maging walang sala. Mga anak ng Diyos, walang dungis sa gitna ng mga lahing liko at masasama. Sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng ilaw ng sanlibutan. At nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Pag nagpapahayag ka ng salita ng kabuhayan, nagpapatotoo ka, nagbibigay ka ng pulyeto, nagdadala ka ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, nagiging walang dungis ka, nagiging walang kapintasan. Hindi nakikita ng Diyos ang kapintasan mo, ang kahinaan mo. Ang nakikita niya, ang marubdob mong pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig mo sa Diyos, ang pag-ibig mo sa kapwa. Go and do the same. Gawin nyo, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Dito sa huling talata, maminamahal, basahin natin itong huling talata sa Leviticus
18, talatang 5. Basahin po natin. Dito po sa Levitico, chapter 18, verse 5. Tuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking kahatulan na ikabubuhay ng mga taong magsisitupad. Ako ang Panginoon. Amen. 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 Tuparin nyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga taong magsisitupad. Ibig sabihin, magkaroon ka na ng kabuhayan, magkaroon ka na ng kaligtasan, magkaroon pa rin, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan ang mga taong mailalapit mo sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi sinabi ng mahal na Panginoon, go and do the same. Gawin nyo rin ang ginawa ng lalaking Samaritano. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, maminamahal, tayo po'y umawit. Awitin po natin ang awiting mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Hindi ang tagumpay o ang sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya. Mga bisita, maminamahal, kindly lumapit po kayo sa una ng ating mga bisita, maminamahal, kindly please come forward. Pagkat ikaw ay mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo, Panginoon. Hindi karangyaan o ang kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mga minamahal, magpuri po tayo, ipadama natin ang ating pagmamahal sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo sa ating dakilang Diyos na mahal natin siya. Hallelujah! Sa iyo lamang maglilingkod, sa iyo ako ay susunod, sa iyo, mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo, Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala,
kapala. Hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Maglilingkod sa iyo ako ay susunod sa iyo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa iyo lamang maglilingkod, sa iyo ako ay susunod. Amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, pinapipili po kayo ng mahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan po sa Biblia po, mga minamahal, dalawa po ang buhay na walang hanggan. Dalawa po ang buhay na walang hanggan. Sinabi na Mateo 25:46, buhay na walang hanggan sa kaparusahan, sa impyerno, sa piling ni Satanas, at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, sa walang hanggang kaligayahan. Kaya sinabi rito, maminamahal, na piliin mo sa araw na ito, kung ang pipiliin mo ay buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Susundin mo ang kanyang tinig, lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at kalaunan ng iyong araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa sa iyo ng Panginoon sa iyong mga magulang. Pinapipili po tayo. Sabi, piliin mo sa araw na ito. Anong pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Parusa o gantimpala? Kaligtasan o kaligtasan o kapahamakan? Kung gusto mong piliin ang buhay, gusto mong piliin ang kaligtasan, gusto mong piliin ang langit, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sabi, sundin mo ang kanyang tinig, lumakip sa kanya, sapagkat siya ang pinagmumulan ng buhay. Kaya maminamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang kaligtasan. Piliin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sa dyablo, kay Satanas, wala tayong mapapala kundi kahirapan. Puro problema, puro pagsubok. Ang kalayawan ay katulad po ng kasalanan o katulad ng credit card ng kasalanan. Enjoy now, but pay later. Balang araw, pag hindi ka naglingkod sa Diyos, walang bawal, ikaw ang nasusunod. Katulad yan ng credit card. Enjoy now, but pay later. Pagbabayaran mo sa impyerno pagdating ng araw. Hindi baling suffer now but enjoy later. Mag-suffer tayo ngayon sa pamagitan ng paglilingkod, pagdalo, makiisa sa gawain, at balang araw sabi, enjoy later. Pagdating sa piling ng Diyos, maranasan natin ang gantimpala, maranasan natin ang buhay na walang hanggang kagalakan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Katanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, taas niyo po yung mga kamay sa ating mga minamahal, mga bisita, mga minamahal. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sampun ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, panalangin natin sila. Dakilang Ama sa langit o Diyos, dalangin po namin na pagpalain mo ang aming mga bisita.
Hindi nawa ito ang una tuli ng pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Bigyan mo sila ng pagkakataon, malapangan na makapaglingkod hanggang sa pagbabalik mo, alang-alang po sa kalang kaligtasan. Iligtas mo rin po sa po ng kalamahal sa buhay, Panginoon, pangawakan mo po sila. Pagalingin mo po anuman ang mga taglay nila mga karamdaman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, yun po ang tinatawag, maminamahal, na spiritual na kapanganakan. Spiritual birth. Sinabi ng Biblia, ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Ibig sabihin ng ipinanganak sa laman, makasalanan. Kaya lahat ng ginagawa natin sa laman ay puro kasalanan. Kasi ipinanganak tayo sa magulang natin. Lahat ng ipinanganak sa magulang ay laman. Ang sa laman ay sa laman nga. Ginagawa niya lahat ng gawain ng makalaman. Ang gawaing makalaman, sabi, ang kaisipan sa laman ay kamatayan at pakikipag-alit sa Diyos. Kaya sabi, you must be born again. Kinakailangang ipanganak kayong muli. Kinakailangang ipanganak kayo sa Espiritu. Pag kayo po'y nabautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus, ito po ang kapanganakan sa Espiritu. Ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Pag naipanganak kayo sa Espiritu, kayo po ay nailubog sa tubig sa pangalan ni Jesus, ipinanganak na kayo ng Diyos. Doon kayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, habang hindi kayo naipapanganak sa Espiritu, kaiinipan nyo ang gawain. Boring sa inyong pagpupuri, pag-awit sa Diyos. Pero pag naipanganak na kayo sa Espiritu, kagigiliwan nyo na yan. Dahil yan ang gawain ng mga taong anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi kayo makakasunod hanggat hindi po kayo nababautismuhan, mga minamahal. Sabi ng Lucas 7:30, at sila'y hindi nagpabautismo at hindi nila tinanggap ang payo ng Diyos. Pag hindi ka nagpabautismo, hindi mo tinatanggap ang payo ng Diyos para makarating ka sa langit. Kailangan kang magpabautismo. Yan po ay hindi po reliyon. Kahit anong reliyon, maminama, kinakailangang ipanganak sa Espiritu, kinakailangang ipanganak na muli. Hindi po yan panibagong reliyon. Ito po ay proseso ng Diyos para makaakyat tayo sa langit. Hindi religion yan. Kaya mag-decide po kayo magpabautismo mamaya, maminamahal, bago kayo umuwi. Wala pong bayad yan, babautismoan kayo, libre po ang bautismo. Meron kaming damit na ipapagamit sa inyo para hindi kayo uuwi na basa. Magpabautismo po kayo, alang-alang sa inyong kaligtasan. Pag kayo nabautismoan, anytime bawiin ng Diyos ang buhay natin, dahil ang tao anytime mamatay, pagdilat niya dun sa piling ng Diyos, hindi na siya mamamatay kailanman, walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Pero pag hindi ka nagpabautismo, namatay ka, pagdilat mo sa impyerno, walang hanggang kaparusahan sa piling ni Satanas, tormented day and night without rest. Nakasulat po sa Biblia. Dalawa ang buhay na walang hanggan sa Biblia. Walang hanggang kaparusahan sa impyerno at walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. Kaya magpabautismo po kayo para hindi po kayo mapunta sa walang hanggang kapamakan. Totoo po sinasabi namin sa inyo, huwag niyong wawalang bahala, mga minamahal. Napaka-importante niyan. God bless you po, mga minamahal. Pwede na kayong bumalik sa inyong upuan. Magpabautismo po kayo, mga minamahal, bago tayo, mga minamahal, umuwi. At tayo po'y sama-samang dumalangin sa ating mga kahilingan, sa ating mga mananampalataya. Mga minamahal, samantalahin po natin, tandaan po natin, yung mga nagaganap sa paligid natin, mga digmaan sa Israel, yan ang pinakamabisang tanda. Sabi, kapag nakita nyo kinukubkob ng mga bansa ang Israel, itingalan nyo ang inyong mga ulo, malapit na ang pagtubo sa inyo ng mahal na Panginoon. Pinaliligiran na ang Israel ng mga iba't ibang mga Arab countries, ng mga Islamic countries, maminamahal. Sign yan, malapit nang bumalik ang malapanong. Kaya samantalahin natin na tayo po ay magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Anytime mag-rapture, maaring mamaya, maaring bukas, anytime. Babalik ang mahal na Panginoon. Pag naiwang ka, pagsisisiyan mo, bakit ipinanganak ka pa, mga minamahal? Hahabulin ka ng mga zombie. Iinom ka ng dugo. Wala ka nang makakain. Magkakaroon ng mga volcanic eruption, malalakas na lindol, magkakaroon ng mga gera, hindi mo matatagalan ang hirap na magaganap sa mundo. Kaya ihanda natin ang sarili natin sa rapture, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, idulog natin sa ating mahal na Panginoon na minamahal. Buksan natin ang ating mga puso.
Hallelujah. Opo, dakilat, papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng malapang Jesus. Narito po kami, malapang noon, sama-sama po namang idinidulog sa iyo ang mga kahilingan ng mga anak mo, mga problema, mga karamdaman nila. Dakilang Diyos, bago kami lumisan, malapang noon sa lugar na ito, sa banal na lugar na ito, ipagkalob mo mga kahilingan, mga pangailangan ng mga anak mo, malapang noon. Ano man ang kalmang karamdaman, ano man po ang kalmang problema, ano man po ang kalmang inilalapit sa iyo, dakilang Diyos. Bigyan mo ng katugunan, malapang na patuloy po namin pinangahawakan ang iyong mga pangako na bago kami tumawag, ikaw ay sasagot. Bago namin sabihin ang aming mga kahilingan, ikaw ay tutugon. Pagpalain mo mga anak mo, malapang tugunin mong kalmang panalangin. Higit sa lahat, alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan, mga kapintasan. Ihanda mo kami sa inalalapit na pagbabalik. Sumaamin po kayo malapang noon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Patong natin ang ating mga kamay, maminamal sa ating mga ulo. Abang ang kabilang kamay, patong niyo po sa bahagi na yung katawang may sakit. Banggitin niyo po specific, ano ang pangalan ng sakit, ano man ang mga problema niyo, mga natitira nating kahinaan, mga kapintasan, sabihin niyo, demonyo ng mga karamdaman, lumayas ka sa akin, karamdaman diabetes, asthma, sakit sa puso, lagnat, trangkaso, ubo, sipon, ano man mga sakit yan po'y gawa ng kalaban, mabang nakapatong inyong mga kamay sa inyong mga ulo, banggitin niyo po ang pangalan ng sakit, maminamahal kung may mga sakit kayo, mga bisyo, sabihin demonyo, pagmumura, paninigarilyo, pag-inom ng alak, panghihina, panlupaypay, alinlangan, demons of pride, anger, hatred, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, demons of carnality, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng karamdaman, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Vices began. Problem be solved in Jesus' name. Deliverance in the name of Jesus. Bless us, O Lord God. In Jesus' name, problem is solved in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, maminamahal. Sama-sama po tayong sabay-sabay tumayo. Maminamahal at tayo po tumalon. Sinabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Maminamahal, bilang appreciation, sumigaw tayo ng 3 beses. Ito po'y heavenly language. Ito po yung mga sasabihin natin pagdating natin sa langit. Hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Kaya magsanay na tayo sapagkat malapit na tayong umuwi sa langit, maminamahal. Sumigaw tayo ng malakas. Hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more. Maminamahal, ang ating pong importanteng announcement. Mayroon pong meeting, maminamahal, ang ating beloved adult choir, Fineness at youth choir para po sa ating darating na kursada sa susunod na linggo. At kukuha po tayo ng special love offering, maminamahal, para sa crusade. Magbibigay po tayo ng mga relief goods, magbibigay tayo ng mga groceries para ang mga kababayan natin ay lumapit sa ating mahal na Panginoon. Kaya mag-ambag-ambag po tayo, maminamahal, pagsamasamahin natin yung ating pagpapala para makabili tayo ng bigas, ng mga groceries, para idagdag po natin, maminamahal. Kailangan natin ng 20 sako na bigas at kailangan natin ng mga iba pang mga groceries. Ipanalangin po ng ating beloved Brother Renato, ang ating special love offering, at binibigay kong pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Orlando, sa ating mga karagdagang announcement. Ato pong ita sa mga special offering, yung po ito basbas at pagpalag ng Diyos. Opo, tigilan Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makamit sa lahat, sa makapangyarihan pasos, malapunon. Nartin muli, malapunon, mga anak mo, malap sa luya, na walang sawang magkakalob sa magaway mo, malapunon, haluya, malapunon, basbasan niyo po sa atong Espiritu, malapunon, ibalik mo makalubes, malapunon, maging sa kalimang anak buhay, patuloy pagpalahin, malapun sa luya. Maraming salamat po, malapunon ito po sa dalangin, sa makapangyarihan pasos, in Jesus' name, hallelujah. Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri
pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Ating beloved selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved ordained preacher Boy Caluyas at tinapag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa ating announcement po, minamahal, patuloy po sa minamahal na mga bisita, mga baguhan. Patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Minamahal, ito po ang dadating minamahal na linggo sa ating minamahal na mga kapatiran. May pagbabago po yung araw ng ating service. Minamahal, bilang paghahanda po natin sa nalalapit na krusada itong darating na November 12, dyan po sa Marikit Park. Yung ating magiging midweek service po, minamahal, makinig po kayo. Magiging midweek service po natin Martes, ng araw po ng Martes. Sa ganun din po oras, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi. At yung overnight prayer po natin, minamahal, gagawin po yan ng araw ng Huwebes. Ganun din po oras, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Bilang paghanda po natin yan, minamahal, pag hindi po tayo masyadong puyat sa krusada, may panahon pa tayo makagawa doon sa binyo, minamahal, praise God. Ay minamahal, ulitin, yung ating midweek service po, itong darating po Martes, ang ating midweek service alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Wala po tayong gawain na Merkules, minamahal, Martes po, ang gawain po natin dito po sa ating pastoral house. At yung ating overnight prayer po, minamahal, sa halip na Biyernes, gagawin po nating araw ng Huwebes. Ganun din po oras, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At pagdating po ng linggo, minamahal, wala po tayong pananambahan po dito. Tayong lahat doon po sa may Marikit Park. Doon po gaganapin yung krusada. Alas 12 ng tanghali, ang simula po ng krusada sa Marikit Park po, minamahal. Malapit po yan, minamahal, sa SM Central. Katabi lamang yan, kahit madaling hanapin yan, minamahal. Marikit Park, minamahal, sa araw ng linggo, November 12, alas 12 po ng tanghali, ang simula, minamahal. At sa lahat po, minamahal, musulma po bukas hanggang Biyernes, minamahal, yung gusto magbigay ng leaflets, naman simula bukas hanggang Biyernes, yung ating pagbibigay na ating mga leaflets, minamahal. Sisimula na po tayo bukas hanggang Biyernes. Kayong mga willing, minamahal, makipagkaisa, pumunta po kayo rito, minamahal, andyan po yung mga leaflets, minamahal. Lunes hanggang Biyernes po ang ating pagbibigay ng ating mga leaflets, minamahal. Praise God. At ang practice po natin, final practice po natin, Beloved Finest Choir, sa araw po ng Biyernes, minamahal, final practice natin, Beloved Finest Choir. Araw po ng Biyernes, 1:00 ng hapon, magsisimula yung ating practice po, minamahal, sa araw ng Biyernes. Amen, praise God. At pagkatapos po natin closing prayer, minamahal, meron tayong meeting, meron po tayong mahalagang pag-uusapan, patungkol po sa minamahal sa lalapit na krusada. Ito po November 12. Amen, praise God. Meron po tayong lihans, minamahal, may counseling. May mga katanungan po, minamahal, sa paglilingkod sa malapay noon. Lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Nandiyan po nakahanda po ating beloved ordained preacher na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen, praise God. At patuloy din po, minamahal, yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang ng Sabado, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung radio program naman po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo, sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal, ating mga schedule na ating mga services. Amen, praise God. Amen, praise God. Ating mga beloved children's choir, beloved adults choir, may practice po kayo pagkatapos po ng ating closing prayer. And pagka-closing prayer po, mag-break na kayo, 15 minutes break, katapos po ng 15 minutes, simula na po yung ating practice. Beloved adults choir, ating beloved children's choir. May practice po pagkatapos po ng ating closing prayer. Amen, praise God. At kung wala na po, minakiulitin, minamahal, ang ating midweek service, baka pupunta kayo ng Merkules dito, walang gawain ng Merkules, Martes po yung ating midweek service, minamahal. Ganun din po oras, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi. At yung ating overnight prayer po, araw ng Huwebes, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Biyernes, minamahal. Praise God. At yung sa araw ng Linggo, November 12, minamahal, doon po tayo lahat, sa may Marikit Park, doon po gagawin, minamahal, ating krusada.
Alas 12 po magsisimula, alas 12 ng tanghali, minamahal, ang simula ng krusada. Anniversary crusade po yan, minamahal. Kaya mag-imbita tayo na ating mga minamahal na mga kaibigan, kapitbahay, minamahal, mga kamag-anak po natin na hindi pa save, yayain po natin sila. Minamahal, libre naman po yun, minamahal. Amen, praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinawalapay ni Jesus, sa ating natapos sa matagumpay na pananambahan sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, minamahal, panalangin na rin po ito, minamahal ating beloved worker, Brother Josue. Amen, praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Lando Montilla. Manalangin po tayo, mga minamahal ng kapatid, sa ating pansamantalang paghiwalay. Opo, dakilang makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat. Mahal na Panginoong Hesus, sa pansamantalang natapos mong gawain. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala. Mahal na Panginoon, lalo na iyong mga salita nga dala sa iyong mga ngaral. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa makalangit nga awitin, sa mga buhay nga patotoo. Mahal na Panginoon, purihin ka, mahal na Panginoon, at sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, sa pangunang pagluhod, panalangin sa aming minamahal ng pastor, mahal na Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa maglalakbay, tumatawid sa kalsada, papunta sa lang mga tahanan, mahal na Panginoon, lalo sa malalayo ang uwian, mahal na Panginoon, sa sumasakay, sa mga driver, mahal na Panginoon, ikaw magbigay ng malinaw nga paningin, mahal na Panginoon, nga makarating sila sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, samahan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin sa aming minamahal ng pastor, mahal na Panginoon, ito po ang samot na langit sa pangalan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. Amen. Praise God. God bless po. Brother Josue. Magkamayan po tayo minamahal.